Yet ang pagpapalit ng catalytic converter ay maaring maging napakamahal kasama na ang labor. Sa ilang mga sasakyan tulad ng Ford F-25 o BMW X5, ang bayarin ay maaaring maging napakataas. Hindi ito pagkakamali. Libu-libong piso para sa isang simpleng piyesa ng tambutso. Sabi ng mga mekaniko, hindi na malilinis ang baradong catalytic converter. Kailangan na itong palitan. Ngunit may isang mekanikong matagal nang nagtuturo ng radikal na ibang paraan sa kanyang repair shop. Isang 20-minutong teknik na walang kagamitan o mekanikong kaalaman at kasing presyo lang ng isang pagkain. Hindi man nito maililigtas ang lahat ng catalytic converter, pero para sa milyon-milyong sasakyang barado, ang catalytic converter dahil sa carbon, nakatulong ito para maiwasan ang mahal na repair. May lohika ang siyensya sa likod nito. Narito kung paano at bakit ito gumagana at kung kailan ito hindi dahil mahalaga rin iyon. Unawain natin ang nangyayari sa loob ng catalytic converter kapag nababara. Matatagpuan ito sa exhaust system, sa pagitan ng makina at muffler. Sa loob nito ay may ceramic honeycomb na nababalutan ng platinum, palladium at rhodium. Ang mga metal na ito ang nagpapalit sa mga nakalalasong exhaust gas gaya ng carbon monoxide at nitrogen oxides tungo sa mas ligtas na substance. Ang istrukturang ito ay nagbibigay ng malaking surface area sa maliit na espasyo. Kapag malinis, maayos ang daloy ng gas at kemikal na proseso. Pero sa tagal, nababara ng carbon, uling, at langis ang istrukturang parang bahay pukyutan. Kumikipot ang daanan at naaabala ang daloy ng exhaust gas. Nagsisimula ng mabulunan ang makina sa sarili nitong usok. Mahirap baliwalain ang mga sintomas. Iilaw ang engine light, kadalasan ay may code na P0422O na nagpapahiwatig ng mababang episyensya ng catalytic converter. Nawawalan ka ng acceleration at tumataas ng husto ang konsumo sa gasolina. Maaaring may amoy ng bulok na itlog na lumalabas sa tambutso. Ito ay sulfur na hindi na-convert ng maayos. Sa malalang kaso, hindi tatakbo ang sasakyan dahil sa sobrang back pressure na nagpapasakal sa makina. Para suriin ito, iparev ang makina habang nakatapat ang kamay sa tambutso. Ang maayos na tambutso ay dapat naglalabas ng malakas at tuloy-tuloy na buga ng hangin. Ang baradong catalytic converter ay naglalabas lang ng mahinang buga na parang nasasakal. Maaaring kumpirmahin ito ng isang mekaniko gamit ang back pressure gauge. Ang value na higit sa 0.2 bar sa 2,500 RPM ay karaniwang nagpapahiwatig ng bara. Karamihan sa mga tao ay nakikita ang mga sintomas na ito, nagpapanik at nauuwi sa napakamahal na quotation mula sa kasa. Sa isang mamahaling sasakyan o utility vehicle, ang bayad ay maaaring umabot sa nakakagulat na halaga. Dito pumapasok ang isang paraan na nakakagulat sa kasimplihan. Ang isang eksperto sa sasakyan na nagpapatakbo ng talyer at nagsusulat para sa isa sa pinakamalaking automotive platform ay matagal nang nagre-rekomenda ng two-step approach bago pa man isaalang-alang ang pagpapalit nito. Unang hakbang, magbuhos ng catalytic converter cleaner sa iyong tangke kapag nasa sangkapat na lang ang laman nito. Pangalawang hakbang, magmaneho sa mataas at tuloy-tuloy na RPM sa highway sa loob ng mga 20 minuto. Iyon lang. Walang jack stand, walang wrench, hindi na kailangang gumapang sa ilalim ng sasakyan. Ibuhos mo, imaneho mo, ayos na. Pero heto ang madalas makaligtaan, hindi lang ito tungkol sa panlinis, kundi sa init. Ang catalytic converter ay gumagana ng maigi sa pagitan ng 430 hanggang 1,000 degrees Celsius. Napakainit niyan. At ang problema ay, karamihan sa mga driver ay hindi pinupuwersa ng sapat ang kanilang makina para maabot ang mga temperaturang iyon. Bumibiyahe lang sila ng maikli sa lungsod, naiipit sa trafik at nagpapatakbo ng makina ng idle. Hindi kailanman naaabot ng catalytic converter ang temperaturang kailangan para sunugin ang carbon na unti-unting naiipon para itong pagkakaroon ng oven na self-cleaning, pero hindi mo naman pinapatakbo ang cycle ng paglilinis. Kapag nagmamaneho ka sa pagitan ng 2,500 hanggang 3,000 revolutions per minute ng tuloy-tuloy sa loob ng 20 minuto sa highway, napapataas mo ang temperatura ng exhaust gas ng sapat para simulan ang pagsunog sa mga deposito ng carbon na iyon. Ang panlinis na ibinuhos mo sa tangke ay humalo sa gasolina, dumaan sa combustion at umiikot na ngayon sa exhaust sa anyo ng kemikal na singaw na naglalaman ng mga acidic compound at industrial-grade solvent na espesyal na idinisenyo para tunawin ang mga deposito ng carbon. Ang kombinasyon ng init at kemikal ay lumilikha ng dobleng lakas na hindi kayang abutin ng isa lang. Tinatawag itong Italian tune-up ng mga mekaniko hango sa mga may-ari ng Italian sports car na laging mataas ang rev kaya kusa nilang nalilinis ang exhaust system. Ngunit ang paraang ito ay may dagdag na kemikal kaya mas epektibo.
Ito ay metodikal, sinadya, at tinutugunan ng ugat ng problema sa halip na basta na lamang magpadala ng init dito. Pag-usapan naman natin ngayon ang pagpili ng panlinis na produkto. Ang pinakakilala ay ang katakleyan na aprobado ng mga pamantayang pangkapaligiran at mabibili sa napakamurang halaga. Ito ay isang patented na formula na lumilikha ng acidic na singaw habang nasusunog na partikular na tinatarget ang mga deposito ng carbon sa honeycomb ng catalytic converter, lambda sensors at EGR valve. Ayon sa tagagawa, kaya nitong bawasan ang emisyon ng hydrocarbons ng hanggang 50%. Ibuhos ang humigit kumulang 116 na bahagi ng bote para sa isang kapat na tangke o mga 15 litro. Pagkatapos, punuin ang tangke ng dekalidad na gasolina at magmaneho sa highway. Kasama rin sa mga kilalang produkto ang Rislon Cat Complete, Liqui Moly Catalytic System Cleaner at Chevron Techron. Ang huli ay gumagamit ng polyethylamide o PEA, isang mabisang panlinis ng fuel system. Mas mura ang mga ito kumpara sa pagpapalit ng piyesa. Dokumentado ng isang may-ari ng 2008 Lexus na may 420,000 km ang paggamit ng kataklian. Pumasa siya sa emission test at gumanda pa ang takbo ng sasakyan. May-ari ng Lexus RX 330 ang gumamit ng isang bote kada 8,000 km kaya tumagal ang sirang catalytic converter ng dagdag na 65,000 km bago napalitan sa 465,000 km. Ang laki ng natipid. Isang may-ari ng pickup ang nagulat na nawala ang Piro 420 code niya matapos ang isang treatment at 20 minutong pagmamaneho. Marami sa mga automotive forum ang nagsabing namatay ang check engine light nila sa loob ng 1 hanggang 2 araw pagkatapos ng treatment. Ngayon, narito ang bahaging ayaw pag-usapan ng sinuman, ang mga kaso kung saan hindi gumagana ang teknik na ito. Ang pagiging tapat tungkol dito ay mahalaga dahil may mga sitwasyon kung saan walang dami ng panlinis o dami ng kilometro sa highway ang makakapagligtas sa iyong catalytic converter. Kung ang ceramic honeycomb sa loob ay pisikal na natunaw o nagdikit-dikit na, wala nang silbi ang paglilinis. Nangyayari ito kapag ang makina ay nakakaranas ng matinding misfire o tumatakbo ng masyadong mayaman, rich, sa loob ng mahabang panahon na nagpapadala ng hilaw na gasolina sa catalytic converter kung saan ito nag-aapoy at lumilikha ng mga temperaturang higit pa sa kayang tiisin ng ceramic. Ang honeycomb ay literal na natutunaw at nagiging isang siksik na masa. Walang chemical ang makakatunaw niyan. Kung ang panloob na substrate ay bitak o sira, makakarinig ka ng katangi-tanging kalansing sa ilalim ng sasakyan, lalo na kapag cold start o kung tapikin mo ang housing ng catalytic converter. Ang mga pirasong ito ay maaaring gumalaw at lumikha ng mas malalaking bara. Mayroong simpleng test para diyan. Tapikin ng dahan-dahan ang catalytic converter gamit ang iyong kamay. Kung makarinig ka ng parang may kumakalampag sa loob na parang rattle, hindi na ito maayos ng paglilinis. Kailangan mo na itong palitan. Kung ang iyong makina ay may mga pinag-uugatang problema tulad ng mga pudpod na piston ring na nagsusunog ng langis, sirang cylinder head gasket na nagpapalusot ng coolant o mga depektibong lambda sensor na nagpapadala ng maling impormasyon sa onboard computer, ang paglilinis sa catalytic converter ay parang pagpapatuyo ng sahig habang nakabukas pa ang gripo. Makakakuha ka ng pansamantalang ginhawa, ngunit mabilis na babalik ang kontaminasyon dahil hindi kailanman naresolba ang pinagmumulan ng problema. Ayusin ang problema mula sa ugat nito. Kinukumpirma ng mga profesional na mekaniko na mas epektibo ang paraang ito sa mga catalytic converter na bahagyang barado dahil sa mga carbon deposit na siya ring pinakakaraniwang kaso. Ang mga sasakyang laging ginagamit sa lungsod para sa maiikling biyahe na hindi napapatakbo ng mabilis ang perpektong kandidato para rito. Inilalarawan nito ang milyon-milyong sasakyan ngayon. Ang lohika sa likod ng pagmamaneho sa mataas na RPM ay simple, thermodynamics. Kapag mataas ang RPM ng makina habang may karga, mas maraming gasolina ang nasusunog at uminit ang tambutso. Dahil sa init, ang mga deposito ng carbon ay nag-oxidize, nasusunog at lumalabas bilang gas. Ang catalytic converter ay umaabot sa tinatawag nating temperatura ng self-cleaning. Ito ay parehong prinsipyo sa mga regeneration cycle ng mga diesel particulate filter sa mga sasakyang diesel. Sinasadyang pinapataas ng system ang temperatura nito upang sunugin ang naipong uling. Narito ang step-by-step na paraan para magawa mo ito simula ngayon. Siguraduhin na ang iyong tangke ay nasa isang kapat ng kapasidad nito o humigit kumulang 15 litro. Ibuhos ang buong bote ng catalytic converter cleaner sa tangke. Punuin ang tangke ng dekalidad na gasolina o super. Kung ito ang inirerekomenda sa iyong manual, magmaneho sa expressway o highway kung saan maaari mong mapanatili ang matatag na bilis.
Panatilihin ang engine speed sa pagitan ng 2,005 hanggang 3,000 RPM sa loob ng hindi bababa sa 20 minuto. Ang ilang mekaniko ay nagre-rekomenda na mag-downshift ng isang gear para mapanatili ang mas mataas na RPM nang hindi lumalagpas sa speed limit. Pagkalipas ng 20 minuto, magmaneho ng normal at ubusin ang laman ng tangke. Kung may OBD2 reader ka, burahin ang codes pagkatapos at bantayan kung babalik ang mga ito. Para sa maintenance, inirekomenda ng mga mekaniko na gawin ito tuwing 3 hanggang 4 na buwan o kada 8,000 kilometro, lalo na kung panay ang gamit sa lungsod. Ang pagbiyahe sa expressway ay nakakatulong para maiwasan ang carbon buildup. Isipin mo itong ehersisyo para sa exhaust system, hindi idinisenyo ang mga sasakyan na laging nakababad sa trapiko. Kailangan nilang huminga at ito ang paraan para hayaan silang gawin iyon. Ilang karagdagang payo para mas mapahusay ang bisa ng paraang ito. Una, tiyaking nasa mabuting kondisyon ang iyong makina bago magsimula. Siguraduhin na ang iyong mga spark plug ay hindi barado, ang iyong air filter ay hindi nakabara at ang iyong mga lambda sensor ay gumagana ng maayos. Ang pumapalyang makina ay nagpapadala ng hilaw na gasolina sa catalytic converter na nagpapalala sa problema. Gumamit ng dekalidad na gasolina. Kung nakasanayan ng mura, lumipat sa mas mataas na brand para sa susunod na mga pagpapakarga. Ang mga dekalidad na gasolina ay naglalaman ng mga detergent additive na nakakatulong upang mapanatiling mas malinis ang fuel system at exhaust. Panghuli, huwag mag-alala kung makapansin ka ng mas matapang na amoy ng tambutso habang o pagkatapos mismo ng paggamot. Ang amoy na ito ay nagmumula sa mga deposito ng karbon na nasusunog at lumalabas sa sistema. Sa katunayan, ito ay senyales na gumagana ang proseso. Dapat ding tandaan, ang mga metal sa catalytic converter gaya ng platinum, palladium at rhodium ay napakamahal. Dahil sa taas ng presyo ng rhodium nitong mga nakaraang taon, naging malaking problema na ang pagnanakaw nito. Ninanakaw ng mga magnanakaw ang catalytic converter gamit ang lagaring de baterya sa loob lang ng 2 minuto. Mahal ang pagpapalit nito, kaya ang pag-iingat sa iyong converter ay hindi lang para makatipid sa repair, kundi para maprotektahan ang piyesang puno ng mahahalagang metal. Simple lang. Bago magbayad ng mahal na catalytic converter replacement, subukan muna ang catalytic cleaner. Ito ang sikretong tip sa pag-aalaga ng sasakyan na hindi alam ng marami na matagal nang nakakatipid sa mga driver. Kung ang catalytic converter ay barado lang dahil sa carbon, malaki ang posibilidad na maayos nito ang problema. Kung hindi ito gumana, maliit na halaga at 20 minuto lang ng oras mo ang nagastos, hindi ang napakamahal na pagkukumpuni.